Ito pakinggan din natin ha. O mamaya pakinggan natin yung sinasabi kong yung Integrated Bar of the Philippines, bakit dapat hindi sila nagsasalita. Dito muna tayo kay kay Atty. Topacio. Patungkol dito kay Matibag. Ano masasabi niya kay Matibag na fake news peddler daw? Sige, pasok. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang-halata naman po na itong patuloy na pagsampina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Parte lang umano ng pangaharas ang inilabas sa sabina ng National Bureau of Investigation. Ito ang depensa ng legal counsel ng dating congressman na si Mike Defensor na si Atty. Ferdinand Topacio patungkol sa muling pagpapatawag ng NBI sa dating mambabatas. Nagugat ito sa naging affidavit ng manugang ng isa sa 18 bodyguards na may ginawa umanong panunuhol si Defensor. Nakasaad sa salaysay na tig 5 milyong piso ang bayad sa bawat isang dating sundalo para lumabas sa publiko at magpahayag ng ginawa nilang pagde-deliver ng maleta ng Katulad dito, nilabas niya na kagad ni Matibag yung istorya, binayaran silang 500,000 tapos ganito, tapos ganyan. Hindi pa naman niya kumpirmado yun. Oo, sinabi lang sa kanya na sinabi lang sa kanya na ganun. Na may nagkwento lang sa kanya, pinaniwalaan niya na inilabas niya na kagad sa media. Para saan? Propagandista kasi ito. Hindi naman talaga investigador to eh. Kasi ang totoong investigador, kapag may nalaman kang impormasyon, iimbestigahan mo yun. Aalamin mo kung totoo yun. Gaano ba ka-credible yung intelligence na yun? Gaano ka totoo bago mo ilabas? Ito hindi eh. Para siyang jukebox eh. Kung ano yung ipinasok mo, pinindot mo, yun yung lalabas sa bibig niya eh. Wala talaga sa quality nito ni Matibag yung maging isang investigador. Kaya tama yung bansag sa kanya na siya ay isang political operator eh. Kasi dati naman ito, ang trabaho nito sa PDP laban eh. Secretary General yata ito eh. So, magaling ito sa pamumulitika at sa politika. Hindi ito marunong mag-imbestiga kasi kung ikaw talaga marunong kang mag-imbestiga, bago ka maglabas ng impormasyon, siguradong sigurado ka na nakakulong na yan. Hindi na yan pwedeng mahanapan ng butas. Ito hindi. Sinabi lang sa kanya, tapos sinabi niya kagad sa media eh. Tapos katulad ni Erwin Tulfo yan, sigurado. Magso-sorry lang. Parang, sa bagay, ganito rin naman ang ginagawa ni Boying Rimulya. Ganito rin naman ang gawain nilang lahat eh. Kasi nga dahil wala silang ginagawa, wala silang alam, kapag lang yung binigay mo sa kanilang impormasyon, yun na yung gagawin nila. Kung ano yung inutos mo sa kanila, by all means, kahit palpak na, kahit illegal, gagawin nila. Binayaran ng 5 milyon. Kung binayaran ng 5 milyon yan, nakita nyo ba itsura ng mga yan? Tapos ang nagsabi pa, inalok ng bayad, ang nagsabi, hindi pa mismo isa dito sa mga ito, kakilala lang o kamag-anak lang ng isa sa mga ito. Diyos ko po. Putsang inang yan, daling i-deny nun eh. Walang hiya na yan. Anybody can say that eh. Kahit ako, pwede kong sabihin na si Matibag nagnakaw ng pera eh. Nang wala akong ebidensya eh, hindi ba? Kahit ako sabihin ko, araw-araw, mayat-maya sabihin ko si Martin Romualdez ang ang nagnakaw nito nang wala akong ebidensya eh. Anyone can accuse someone. Kaya nga, meron tayong mga parameters at mga legal na paraan para mapigilan yung mga ganyang klase ng mga pagpapakalat ng mga pekeng balita eh. Ngayon, gusto nyo, katulad yan, si Benny Abante, ayaw niya na fake news siya kasi daw nakatanggap siya ng mali-malitang pera, peke daw yun. Pero, wala rin siyang verifikasyon, nagsasabi rin siya na itong mga tao na to, binayaran daw. Wala siyang ebidensya, nag-aakusa siya. Tapos sinasabi niya walang ebidensya mga yun, inaakusahan siya. Ayaw niyang inaakusahan siya pero gusto niyang mag-akusa. Ano ba yan? Anong klase mga politiko meron dito tayo sa Pilipinas, mga hipokrito? Pera na mula umano sa flood control projects. Pero 350,000 pesos pa lang umano ang naibabayad ni Defensor sa kanila, bagay na pinabulaanan ng legal counsel. Aligasyon po yan. Pwede kong sabihin, tumanggap si Director Matibag ng 500 million para guluhin yung Senado, di ba? Anyone can say that. Prove that in court. Kaya nga sabi ko, wag na silang manggulo sa amin dahil lamang kinakatiga namin ng katotohanan kung meron po sa korte na mag-file na sila sa prosecution office. Iharap nila yung testigo, sasagutin ni Secretary Defensor through his lawyers at tignan po natin kung may probable cause. Puro intriga po yan eh. Ayon pa kay Atty. Topacio, hindi anya nakasaad sa sabina kung ano ang dahilan kung bakit ipinatatawag ng NBI ang kanyang kliyente. Walang nakalagay. Pag sinampina, sabihin mo kung anong investigasyon. Anong nakalagay sa sampina? Anong nakalagay sa sampina? Tungkol daw saan ito? 18 ex-Marines. 18 ex-Marines. Credibility ng 18 ex-Marines. Handa rin umano ang kampo ni Defensor na harapin ang reklamo kung iaakyat man ito sa korte.
kung saan nakalatag ang mga ebidensya ng magkabilang panig. Dito prejudge na eh. There is no level playing field here. Lutong makaupo dito eh. Doon na lang po kami sa piskalya where baka parehas pa rin lang, bagamat kontrolado din nila ang DOJ, at least may proseso po roon. Kaugnay nito ay pinag-aaralan na rin ng kampo ni ex-congressman Defensor ang paghahain ng reklamo laban kay NBI Director Melvin Matibag dahil sa umunoy harassment na ginagawa nito sa kanya. Dapat paliguan din yan ng kaso. Kung mahilig sila mga aso, kasuhan nyo rin ang kasuhan. Total, marami naman kayong mga pera. Kami, hindi na namin gagawin yan. Mga kaso-kaso na ganyan, bayanan lang namin kami kasuhan nila. Wala naman kaming pera para kasuhan yung mga demonyo na yan. Diyos na ang bahala sa kanila. Pero kayo, Mike Defensor, kayo Topacio, at kung sino-sino pang mga hinaharas na ito mga to, kung may pera naman kayo, pambayad kayo ng mga abogado, sige, kasuhan nyo ng kasuhan yung mga yan. Maaring sa panahon ngayon, hindi natin makukuha yung hustisya. Pero sa 2028, pag panalo na si Inday Sara, sigurado ako, hindi man i-impluwensya ni Inday Sara ang mga korte, pero sigurado ako mag-iisip na yung korte ng walang pressure. Kasi ngayon may pressure eh. Naintindihan natin yung korte, tao man lang din yung mga yan. Natatakot din yung mga yan na masira ang kanilang mga pinangangalaga, ang mga reputasyon sa napakahaba na panahon. Pero mga bossing, tandaan ninyo, kapag walang pressure ang korte, walang pressure ang piskalya, magtatrabaho ng matino yung mga yan. And by the time na si Inday Sara na, walang pressure yan, sigurado, madadali yung mga yan, makukulong yung mga yan. Dapat talaga tambakan ng kaso yung mga yan. Nasa head ng agency. So, may command responsibility, he should be liable for all the acts of the agency. Siya nakapilap eh. So directly sa kanya. Pero alam ko naman, di siya natatakot kasi kakampi nila ang ombudsman eh. Yan ang problema sa Pilipinas ngayon, di ba? Samantala, may paniniwala naman si Atty. Ferdinand Topacio na ginawa lang umano ang issue na may banta sa seguridad sa Senado para magpatupad ng lockdown at work from home setup para kay Atty. Topacio. Para umano ito upang mapigilan ang inaasahang pagdalo ng 14 na bagong testigo sa paghahatid ng maleta ng pera. Walang reason para i-lockdown mo ang Senado by deduction. Oh. Do you think that is also an allegation? Alin? If walang evidence na Pero makikita mo sa pattern, di ba? Man is a logical creature. Makikita mo naman di ba? Kung anong moves. We're not naive unless pinanganak kakahapon lang at lahat paniniwalaan mo. Kita mo yung pattern si Ping Lacson. O, kung pinanganak kakahapon, katulad ni Claire Castro, na mas bobo pa sa sanggol. Yan, si Ping Lacson, na ang tanda-tanda na, akala mo, putyang na, grade 1 lang ang utak. Ayan, kung wala kang kung ikaw ay logical ka na tao pero yung logic mo, yung putyang inang yan, yung common sense binabali mo, ayan. Yan yung mga pinanganak kahapon. Na siyang involved sa maleta rin na hinaharang nung siya ay BRC chairman. Siyang unang-unang nagsabi, oy, may unrest ang military, may threat, biglang papasok si Matibag, oy, may security risk ang Senado, kailangan i-lockdown ninyo. Sa isang Viber message, no comment lang ang naging tugon ni NBI Director Matibag laban sa naturang pahayag ni Atty. Topacio. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalaga. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Mapapahama kayo dito kay Topacio kapag ka matalino ang kinantinin nyo, ayan, madudurog kayo ng di oras. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta pa
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang